faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes para po sa ating FBK. Karating ko lang din po, no? Katatapos lang po kasi ng ulan, medyo ang dami-dami pong kahit saan ka dumaan, napaka-traffic po, no? Kaya medyo na-delay yung ating pag-uwi. May mga portion pa na nagbabaha. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Dinadalangin ko po na kayo po ay laging ligtas sa lahat ng oras, no? Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay makukuha po natin sa Matthew chapter 16 verses 1 to 3. Basahin po natin to at ito po ay hinango natin sa magandang balita, Biblia. Sabi rito, verse 1, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo upang siya'y subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit. Verse 3, at kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang wisdom na gusto niyo parating sa amin, Panginoon, ay matanggap po namin. Lord, gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang inyong tuntunan. Maitaas po ang inyong pangalan. Lord, buksan niyo po ang aming puso at isipan nang sa ganon, Panginoon, ito po ay dala-dala namin sa lahat ng panahon. Lord, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dun po sa ating binasa, ito po yung confrontation po, no, between Jesus and the groups of dalawang grupo to, yung binanggit sa verse 1, yung sa mga Pariseo at saka yung Saduceo, no. So dito sinabi nila, humihingi sila ng sign mula sa langit o yung mga milagro, ganon. Sign ang hinihingi nila mula sa langit, no. Alam niyo po, ang Pariseo po at saka ang Saduceo po ay hindi po sila hindi po sila in good terms, no. Sila po ay magkakontra. I-research niyo po sa Google kung bakit po sila magkakontra, no. Yan. Pero sa pagkakataong ito, dahil sila ay magkakontra, hindi sila magkasundo, pero sa pagkakataong ito ay nagkaisa sila, no? So saan bagay sila nagkaisa? Meron sila kasing hidden agenda, no? Gusto nilang makitaan o mahanapan ng mali o butas ang Panginoong Jesus, no? Nung mga panahon na yan ay masyado ng bantog o masyado ng kilala ang Panginoong Jesus, no? Sumisikat na siya dahil sa mga ginagawa niyang milagro, mga miracles, mga himala, no? Nagtuturo siya. Yan, nagpapakain siya ng maraming tao, no? So sobra na siyang nakikilala. Kaya masyado nang sikat ang Panginoong Hesus ng mga panahon na yan, no? So nagkaisa sila para tanungin si Jesus upang ano ba yung intention nila upang makahanap ng proof at marami pang ebidensya para na kung si Jesus ba talaga yung Mesiya, tinatawag na Misaya, no? Ano pa dito, makikita natin na gusto nilang i-discredit ang Panginoong Hesus. So once na may makita silang maipipintas dito, ay yun ang gagamitin nila para ma-discredit ang Panginoon Jesus. So ibig sabihin, doon sa pagtatanong nila na yon ay gusto nilang itest ang Panginoong Jesus, no? So ano ang sinagot sa kanila ng Panginoong Jesus, no? Sinabi sa kanila ni Jesus na kaya nilang basahin ang pagdating ng ulan at tag-init, pero bakit ang kasalukuyang panahon ay hindi nila mabasa
ang palatandaan. So, dito binabanggit ng ating binasa, no, masyado ng sikat ang Panginoon ng mga panahon na yan dahil nga sa marami ng pinerform ang Panginoong Hesus na maraming bagay, no, milagro, feeding the people, nagpapagaling siya ng mga may sakit, etc. Ang dami, no? Nagtuturo pa rin siya. So yan, ang isa maganda rito, kasama sila na nakikinig dun habang nagtuturo ang Panginoong Hesus. Pero matigas ang ulo nila eh. Diba? Itong mga Saduceo na to at Pariseo na to, marahil makikitaan mo sila ng pride, diba? Dahil maaring makikitaan mo din sila ng inggit. Dahil ganon eh, kasi nga dahil nga sikat ang Panginoong Hesus, no? Ayan, pero ang totoo niyan, dun sa ating binasa, kung inyong susuriing mabuti at inyong pag-aaralan, no? Hindi naman talaga kakulangan ng ebidensya ang kailangan nila eh. Sadya lang talaga na matigas ang ulo nila. So yun, dun sa ating binasa, ano ba yung maa-apply natin sa ating sarili, no? So ang puso ba natin ay tumitibok na gaya ng mga Saduceo at Pariseo? Yung tibok na may halong pagdududa, na, di ba, nagdududa sila kung ito ba talaga ang Misaya, no? Bakit di natin subukan, no? O maaring inggit dahil bantog ang Panginoong Hesus mga panahon na yan eh, no? Itong mga Pariseo na to ay mga guru ito na mga mahihirap, no? Pero mas maraming nakikinig sa Panginoong Hesus, no? Yan, maaring inggit ang pinagmulan nito, no? At isa pa, yung bang mataas ang pride nitong mga to dahil meron silang sinusunod, yun nga yung Tanak. So parang ang nangyari, mas fanatic sila ng law, no? Kaya at isa pa, mayroon silang pagdududa talaga sa Panginoong Hesus. So yun, hindi talaga ebidensya ang hinahanap nila sa pagtatanong nila, no? Kundi sadyang matigas lang po talaga ang kanilang ulo. So yun, ganun din po ba tayo, no? Ano yan, no? Kumbaga, nakalatag na lahat ng ebidensya. Nakita na natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesus, no? Naririnig na natin siya sa mga nagsasalita, nagsishare sa atin ng gospel. Pero hindi natin, nakikinig lamang tayo, pero hindi pumapasok sa ating puso, no? Pumapasok sa ating tenga, lumalabas sa kabila. So hindi talaga siya pumapasok sa ating puso. So mga kapatid, no, kung ang mensaheng ito ay nagbukas ng isip mo at puso mo, no, at napaisip ka na, o na-realize mo na, oo nga, no, ang dami na nag-share sa akin ng gospel, pero ang dami na nag-share ng John 3:16, ang dami na nag-share ng John 14:6, nagigising ako sa umaga, nakakahinga ako, no, nakakalanghap ako ng sariwang hangin, may pagkain ako sa araw-araw. Pero hindi ko naisip kung yung nagbigay nito, hindi ko man lang naisip, no? Ang daming nag-share sa akin, pero ang dami ng ebidensya, pero matigas pa rin ang puso ko, matigas pa rin ang ulo ko. So mga kapatid, itong mensahe na to ay napaka-importante, no? Ngayon, kung na-realize mo sa sarili mo na ganun na marami kang narinig, marami ng ebidensya, pero matigas pa rin ang puso mo, matigas pa rin ang ulo mo. So ito na siguro kapatid yung chance mo, no, na yung dun sa mensaheng narinig mo, naaring ito na yung makakapagpasunod sa iyo, no? Kung gusto mo kapatid na mabago ang buhay mo, no? Kung gusto mong mabago ang direksyon ng buhay mo, kapatid, sumunod ka sa aking panalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, ako po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo, Panginoon.
Inaamin ko po, Panginoon, na ako po isang makasalanan. Inaamin ko po, Panginoon, na marami po akong nasagasaan, na marami po akong nasaktan, nakapagsalita po ako ng hindi maganda, marami po akong naging kasalanan, Panginoon. Lord, na-realize ko sa sarili ko, Panginoon, na kailangan ko po ng tagapagligtas katulad ninyo, Panginoon. Kayo lamang po ang makakagawa nito, Panginoon. Naamin ko po, Panginoon, na ako po isang makasalanan at kinakailangan ko po ng isang Savior na katulad ni Jesus. Lord, pumasok po kayo sa aking puso, Panginoon, at simula sa araw na ito, kayo, Lord, ang mamuno sa aking buhay. Lord, nawa, Panginoon, magtuloy-tuloy ito, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana mga kapatid, no, sa kabila ng ating panalangin, magtuloy-tuloy, Panginoon, ang inyong puso at hindi na maging matigas. No? So ito lamang po aking mensahe para sa lahat. Magandang gabi.